pang iba sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Makikipagpalitaktakan tayo tungkol sa enerhiya at pag-angat ng bawat Pilipino. Kasama ang tambalang Sherwin Alfaro at Sister L, Elaine Apit sa Energy Tower. Hatid na Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Ayun, energetic at powerful na hapon sa ating lahat ngayong National Energy Consciousness Month. Makakasama niyo po kami para alamin ang iba't ibang kaganapan sa larangan ng enerhiya sa bansa. At sa pakikipagtulungan po natin sa Department of Energy, ako naman Sherwin Bata Alfaro. Magandang hapon na Pilipinas at ako naman po si Sister L, Elaine Apit. Nako, tama ka dyan, Ninong Sherwin, ano? Kasama ang DOE, ang programang ito po ay hatid din ng Aboitiz Power. At ngayong araw, nako, kabilang po sa pag-uusapan natin nito, marami makaka-relate ang e-mobility na naglalayong isulong ang paggamit ng mga electric vehicles at tatalakayin din po natin ang mahalagang papel ng EVIDA Act o yung pong Republic Act number 11697 na nagsisilbing pangunahing batas na nagbibigay po ng direksyon, insentibo at balangkas para sa pagpapaunlad ng industriya ng electric vehicles dito po sa ating bansa. At kaya naman sa bahaging ito ng ating programa ay makakasama na natin si Mr. Patrick Aquino, ang Director of Energy Utilization Management ng Bureau ng Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Magandang hapon po, Director Aquino. Good afternoon, sir, and advance Merry Christmas. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Sir Sherwin, Miss Elaine, at advance Merry Christmas rin sa lahat ng nakikinig ngayong hapon. Ayan, ano po ba ang pinakamahalagang milestone o target na gustong maabot ng Pilipinas pagdating sa dami ng e-vehicles? Talagang dire-diretso na tayo sa tanong, no? Sa ating kalsada. Siyempre, ang target natin talaga hanggang 2028, umabot tayo ng higit 1 milyong mga electric vehicles na na-deploy. At yung bilang naman ng ating mga charging stations, ang habol natin umabot ng 7,000 mahigit eh. Yun ang target natin through 2028. Kung maitatanong nyo, nasaan na ba tayo? Opo. Dun sa bilang ng mga rehistradong sasakyan, ngayong taon hanggang Setyembre, umabot na tayo ng 41,000 electric vehicles. Pagdating naman doon sa charging station, nasa 1,223 na tayo. Ang lawak na rin pala. Madami-dami na. Pero sir, Director, para po maabot ito, mayroon po ba ang gobyerno na funding o programa, ang DOE, na tumutulong po sa mga negosyante na gusto pong magtayo ng charging station o battery swapping hubs para po lalo silang dumami? Yung pagdating naman doon sa ating mga insentibo, ang framework natin, ginagamit natin yung tinatawag nating create more. So magkakaroon, i-endorso natin, meron siyang available na income tax holiday, capital duty-free importation. So kailangan may proseso lang. Pero yung agarang pondo na financing, i-work out nila yun sa mga pribadong lenders at yung sa ating mga government banks, nag-o-offer rin naman sila dahil energy transition tong ating mga electric vehicles at mga charging station eh. At dahil po sa ang target din natin ay mapababa yung polusyon, paano po nakikita ng DOE na babaguhin ng e-mobility ang araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na sa mga syudad, dahil alam natin na gusto natin na mapababa pa yung carbon emission sa ating bansa. Alam nyo kapag nakasakay na kayo, Miss Elaine, Sir Erwin, nakasakay na ba kayo ng isang electric vehicle, yung battery electric halimbawa, makikita nyo ang laki ng pagkakaiba nito. Tahimik yung makina, wala siyang ingay, wala siyang usok. Ang ikinaganda pa nga nitong ating electric vehicles, pwede pa siyang i-power ng ating renewable energy. Kaya kami dito sa DOE, gusto talaga natin na dumami yung mga electric vehicles kasi may posibilidad kung meron kang solar halimbawa sa iyong bahay, may solar rooftop ka, pwedeng libre na yung pag-charge mo eh. Dahil yung galing na sa araw, bahagi nito, nagagamit mo na rin sa sasakyan mo. At parati nating sinasati sa ating mga kababayan, yung cost to operate.
Kung gumagastos ka ng 5 piso para magpatakbo ng isang internal combustion engine, yung mga datihang sasakyan, Opo. pag lumipat ka ng electric, mahigit 1 piso lang eh. So lamang na lamang ang ating mga kababayan. Kaya talagang iniinggayo natin silang mag-electric vehicles na. Sir, Director Patrick, napansin po natin, actually nakasakay na po ako at napansin ko nga, eto sa obserbasyon ko lang po, mas cheaper yung ibinabayad po talaga natin. Nakakatipid po ang ating mga kababayan. Pero, ang tanong po dyan, Director, dahil po bago ang teknolohiya na ito, paano po titiyakin ng DOE yung safety, kaligtasan ng mga baterya ng e-vehicle? Baka po kasi mamaya magka-trust issue mga kababayan natin. Paano pag gas nasira, ganyan? Mayroon po ba tayong standard o regulasyon na sinusunod para maiwasan po yung sunog o kaya naman po aksidente? Isa-isahin natin pagdating dun sa sasakyan mismo, meron tayong recognition process na yung lahat ng mga sasakyang ibinibenta, kailangan nagko-comply siya. Nasa listahan siya halimbawa ng ating DOE at nagko-comply siya dun sa mga requirements ng ating Philippine National Standards or PNS na pinamumunuan naman ng DTI. So sa sasakyan, yun yung ating magiging gabay. Walang produkto, kung meron tong mga dumaan siya sa DOE, dumaan siya ng DTI, maaasahan ng ating mga kababayan na ligtas ito at efficient yung sasakyan. Pagdating naman doon sa charging stations, ang ating DOE ay nag-a-accredit at nagre-rehistro. Kamakailan lamang nga, nag-issue tayo ng mas maigting mga guidelines para siguraduhin na yung ating mga charging stations merong safety features. Meron tayong pang-extinguish, halimbawa magkaroon nga ng ignition. Tinuturuan na rin natin at nakipagtulungan tayo sa ating Bureau of Fire Protection para kung meron mang untoward na mangyari, alam ng ating mga bombero kung paano pipigilan yung sunog. So yun yung ginagawa natin. Pero ang assurance natin sa publiko, kapag karehistrado to, accredited siya sa DOE, dumaan siya sa proseso sa ating DTI, sigurado yung ating safety dito, sigurado yung ating efficiency dito. And Director, sa parte po ng DOE, gaano ka-importante na hindi lang tayo mag-aangkat, kundi magkakaroon din dapat tayo ng local manufacturing o assembly ng mga e-vehicle at mga baterya dito sa Pilipinas. May mga ganun po bang projection ng DOE? Yung ating direction map for the electric vehicle industry or CREVI, magkaroon tayo ng domestic EV market. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw, ilalabas yung ating electric vehicle incentive strategy. Pinamumunuan nito ng ating Department of Trade and Industry. Ang layo nito, maging producer tayo ng mga domestic nating pangangailangan at meron tayong orientasyon na mag-export rin. So yun ang aasahan ng ating mga kababayan. Nako, Director Aquino, sir, ito, importante po ang mayroon tayong interagency coordination. Maliban po sa DOE, sino-sino pa po yung mga ahensya ng gobyerno po na may malaking papel sa pagpapatupad po ng EVIDA Act at tulad po ng LTFRB, LGU. Kanina po nabanggit niyo yung DTI, malaking bagay din po yung kanilang papel na ginagampanan. So, go ahead, sir. Yung ating naman pagdating dito sa interagency, yung ating Department of Transportation, nabanggit nyo na yan, ang ating DENR, ang ating DTI, at dahil ang habol rin natin, magkaroon tayo ng just transition, pati ang DOLE, pati ang TESDA, kasama po natin yan. Para yung ating mga technicians, meron pong gagawa ng mga sasakyan, para kung ano man magka-aberya yan, alam ng ating mga kababayan, buo yung ecosystem para matulungan sila at kung mag-aberya man yung kanilang sasakyan. Eto naman, Director, dahil ang kailangan natin, di ba, para mapaandar to mga e-vehicles, kuryente. At paano po tinitiyak ng DOE na ang kuryenteng ginagamit natin para sa mga e-vehicles ay galing sa malinis at renewable na source? I think yung ating yung co-partner natin sa programang ito, Aboy Peace Hour, sila ang may pinakamadaming renewable energy power plants. Kamakailan lamang nagkaroon tayo ng mga green energy auction. Ang layo natin sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050, pagdating ng 2030, kailangan lagpas 35%, 35% ng ating power generation galing na sa renewable. Bago matapos ang 2040, higit 50% na. So yun ang target ng ating pamahalaan, ang focus natin paramihin ng renewable energy dahil ang ating energy transition nakasalalay. Ang EV, mapapower ito dapat ng renewable energy.
Nako, Director Aquino, ang bata-bata nyo pa pero ang dami nyong alam. Ang galing-galing. Hindi, napakalinaw. Saka madaling intindihin Napakalinaw. kasi. Very, hindi mo kailangan magtanong na, paano ba yun? Ano mo na gets mo na agad. Direkta ka agad. Napaka-concise magpaliwanag. Yes, concise siya magpaliwanag. Director Patrick Aquino, sir, maraming salamat. Ang ganda po at ang sarap pag-usapan yung mga bagay na ikagiginhawa ng bawat Pilipino at mabuhay ang mga taga-gobyerno, ang DOE po. Salamat po sa, of course, nandiyan kayo para umalalay po sa mga proyekto ng gobyerno. Thank you po, Director. Maraming salamat at advance Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas po sa Merry mga Christmas. taga-DOE. At syempre, sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang co-founder at Chief Product Officer ng AP Electric Mobility, si Mr. Nico Policarpio. Oras po Pilipinas, ganap ng 15 minuto makalipas po ang 5:05 ng hapon. At magbabalik ang Energy Power hatid ng Amoy Peace Power. Kasama ang Department of Energy. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Tinesting. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. RH 5:18. Nagbabalik na ang Energy Power hatid ng Amoy Peace Power. Kasama ang Department of Energy. At syempre sa tagpong ito, kasama na natin ang co-founder and Chief Product Officer ng AP Electric Mobility, Mr. Nico Policarpio. Magandang hapon! Magandang hapon, Sherwin. Yeah, nice to have. Thank you for having me on the show. Yeah, I'd love to introduce to you guys AP Electric Mobility or Voltay.
Good afternoon, Sir Nico Policarpio. Nako, very young si Sir Nico din. Parang katulad din Fresh na fresh, Yes, oo. Parang katulad ni Director. Diba? Ikaw, Oo, ang babata nung kasama natin ngayon, no? Sobrang Oo. fresh na rin tignan. Thank you po. Pero ito po, simulan po natin, Sir Nico, no, sa pinakaunang tanong para ipakilala mo po sa amin. Kanina pa po kami nagtatanungan ni Ninong Sherwin ko rito kung ano po ang pronunciation. Ano po ba ito? Voltaï o Voltaï? Ang tamang pronunciation natin ay Voltaï. It's Voltaï. Voltaï. Okay, so para Yes. po maipakilala sa ating mga kababayan, sino po ba ang Voltaï at ano po ba ang inyong hinahatid na serbisyo at ano po yung mission para po mabago ang transportasyon sa Pilipinas? Right, thank you. So actually, Voltaï is the first venture of Aboitiz Power into electric mobility. So ang Voltaï or ang AP Electric Mobility ay isang kumpanya na nagbubuo ng battery swapping infrastructure para sa mga electric na motorcycle. So gamit ang sarili naming ecosystem ng mga motorcycle, batteries, and swap stations, imbes na mag-antay ng 4 to 8 hours na mag-charge ang mga electric motorcycles, yun yung pangkaraniwang charging time ng mga plug-in na electric motorcycles, ilang minuto lang actually ang battery swapping. Actually, you can see here on our video. It's very easy to do. Tapos, tuloy na sila agad sa biyahe nila. Ginagawa nitong practical ang electric motorcycles para sa pang-araw-araw na paggamit. So, our mission is actually pretty basic. Ang bigyan ng confidence ang mas maraming Pilipino na mag-switch sa electric vehicles sa paraan na mas abot kaya, mas practical, mas reliable, lalo na sa mga umaasa sa motorsiklo para sa trabaho nila at sa pang-araw-araw nilang lakad. Kasabay nito, gusto rin naming mabawasan ang reliance ng ating bansa sa imported fuel, mapababa ang transport costs, suportahan ng mas efficient at malinis na paggamit ng kuryente. Naniniwala kami na ang e-mobility, lalo na sa two-wheelers, ay critical para sa energy transition sa Philippines. Ayan, yan ang Voltaï sa isang nutshell. At Sir Nico, sino po talaga ang pangunahing target ng Voltaï? Ang mga ordinaryong commuter ba? Or mas nakatuon tayo sa mga fleet operations tulad ng mga delivery riders? Bakit po ito yung diskarte o business model na inyong tinatahak ng Voltaï? Right. So sa ngayon, actually, nasa pilot phase pa lang kami, no? At halos 10 partner companies na mula sa food delivery, parcel logistics at motor taxi industries na ang kalahok natin dito. Kaya sa ngayon, actually, ang focus talaga namin ay fleet operations. Gusto namin makatulong kasi sa mga companies na mag-comply doon sa government regulation na mag-umpisa na tayo mag-convert ng ating mga fleets into electric vehicles. So gusto natin matulungan sila sa paraan na sustainable for them and also very cost conscious. And simple lang yung dahilan namin behind this kung bakit kami nakafocus sa fleet, no? Sila ang pinakamahaba ang biyahe sa araw-araw. Predictable yung usage nila at pinakamabilis natin makita sa kanila yung fuel savings kasi maramihan nga, di ba? So mas madaling sukatin ang energy savings, ang emissions reduction, and yung impact sa energy grid natin. At mahalaga yon para maintindihan natin kung paano pinaka-effective na ma-scale ang e-mobility sa buong bansa. Nako, Sir Nico, eto naman, for sure marami ang nagtatanong ngayon, gaano po katagal o tumatagal ang isang baterya ng Voltaï at gaano naman po kalayo yung distance bago po siya ma-lowbat at ano po yung service life nito pong mga baterya po bago palitan o i-recycle po? I think a better way to understand this again is that Voltaï is a complete ecosystem, no? Hindi lang siya sa baterya. Kung hindi kasama din dito yung ating motor tsaka yung swap stations natin. So, unahin ko yung sa baterya. So based sa testing namin sa Metro Manila tsaka sa mga karatig na probinsya, ang isang Voltaï na battery ay kayang tumakbo mula 60 hanggang 70 kilometers sa isang full charge. So actually, dalawang baterya ang nasa isang motorsiklo. So that, and ina-advise din namin yung mga riders natin na mag-swap at 30% state of charge or kapag nasa 30% na yung charge ng ating mga baterya. So ibig sabihin nun, nakakabiyahe sila actually ng higit pa sa 100 kilometers per full charge. So higit pa to sa actual na tinatakbo ng isang heavy duty na rider on the road. So alam natin na more than enough ito para sa isang rider.
Apart from that, this is made possible by yung design of our motorcycle also, na katulad nga nung nabanggit kanina earlier ni Director Aquino, na ang EVs ay mas tahimik, mas komportable, at mas malakas ang hatak compared sa internal combustion engine na motorcycle or degasolina na motor. Meron din tayong IP67 na waterproof and dustproof rating. Wala din itong tambucho dahil nga electric siya. So ibig sabihin, mas confident, pwede rin maging mas confident ang mga riders natin na bumiyahe sa ulan tsaka sa baha. Basta wag lang nilang ibabad sa baha for more than 10 minutes. Oo. So ayun, at dahil electric to, minimal din yung maintenance. So naririnig namin sa mga nakausap namin na rider na kadalasan almost weekly or almost twice a month sila mag-change oil, lalo na pag talagang malayo yung binabiyahe nila kada araw. And dahil electric tayo, walang need for a change oil. So bumababa yung maintenance costs din nila. And yun, ang batteries namin ay designed with thousands and thousands of charge and swap cycles. So optimal talaga siya for daily use. And kapag umabot na sa point na hindi na magagamit for the electric vehicle yung mga batteries natin, may plans na kami for repurposing and recycling the batteries para walang wastage. Boss Nico, tignan mo naman yung pinapanood natin na video ngayon. Ang popogi ng mga leasing model na pinapakita natin, baka isipin nila, pagkamahal lang yan. Oo nga. Baka hindi namin afford. Ito, magkano po ba ang fixed fee na binabayaran ng isang kumpanya o rider? At kasama na rin po ba doon yung sa maintenance at yung unlimited na pagpapalit ng baterya? Thank you, Sherwin. So, sa ngayon, patuloy naming fine-tune yung aming service, no? Right now, ang offer namin sa aming mga pilot partners ay full service lease. At ang goal namin ay mabawasan by up to 20 to 30% yung gastos nila on total cost of ownership, meaning across the board, from the motorcycle to the energy savings and also to the maintenance, 20 to 30% ang matitipid nila. So kasama na dito yung paggamit ng motor, ng batteries, at ng fleet management software natin. Kasama pa dito yung paggamit ng ating swap network, pati yung LTO registration kasama na rin doon. Kaya ready na agad gamitin sa kalsada yung mga motor ni Voltay. In short, may iwasan actually natin yung total volatile prices ng gasolina sa ngayon. Mas predictable at mas mababang overall cost at mas madali para sa mga negosyo na mag-budget na mas abot kaya din for our individual riders. Long-term target namin na magbenta rin ng motor in the future, sometime soon. And at that point, ang target pa rin talaga namin ay mas maging mura pa rin siya than yung mga karaniwang ginagamit ng mga riders natin sa daan. Pero mas malayo ang range, tsaka mas maganda ang performance, tas malakas pa yung dating. Nako, Sir Nico, ito, nakaka-excite dahil mas maraming player, mas maganda, maraming competition, maraming option ang ating mga kababayan. Pero bukod po ba sa Metro Manila, may plano po ba tayo na mag-expand sa mga probinsya, lalo na po sa Visayas at Mindanao? At if ever man po, kailan po ba natin aasahan to? Alright. So actually, sa ngayon, I'm happy to share with you na nagpo-focus kami sa mga areas na mataas ang delivery at motorcycle usage. So that means yung Metro Manila, no? And here in Metro Manila, meron na kaming 15 na swap stations mula Commonwealth hanggang Muntinlupa, making Voltay the largest battery swapping network already in the country. Over the next few years, makikita nyo ang Voltay in over 150 locations sa mga convenience stores, sa mga commercial areas, sa mga partner locations namin. Not only in Metro Manila, but also in Calabarzon and Central Luzon. So yung mga talagang minsan kung saan nakatira yung mga riders natin. So nilalapit natin doon. At may malinaw rin kaming roadmap na mag-expand sa Visayas at Mindanao, particularly in the areas of Cebu and Davao, in the next 3 to 5 years. Wow, yun. Ginagawa namin to na may grid awareness. Yes, in the next 3 to 5 years. And ginagawa namin to na may grid awareness, collaborating with our with Aboitiz Power. Ibig sabihin na to, tinitignan namin yung demand, power availability, and load management ng grid. Dahil kaya mag-charge ng mga batteries namin ng off-peak and swapping station. So mas magaan actually yung impact nito sa grid kumpara sa sabay-sabay na nagpa-fast charge yung mga plug-in na motorcycle. Alam mo, nakakainganyo na eh. Parang
ang sarap na magpa-swap na ako, di ba? Oo, Kung gumagamit din naman ako ng motor na pangkaraniwan, parang napaka-convenient, tsaka ang laki ng chance na. Pero ito po, may garansya po ba ang Voltay pagdating sa kaligtasan ng inyong mga baterya at e-scooter? Meron po bang kasamang insurance o warranty sa inyong serbisyo para maprotektahan ang mga gamit po ng Voltay? So, actually, ang Voltay batteries natin and yung swap stations natin, may multiple safety systems yan na baked into the product, no? Meron tayong thermal management, overcharge protection, fire suppression, at real-time monitoring na built-in na into the technology. Compliant ito sa global standards. Approved na to ng DTI tsaka ng DENR, and actually registered na rin tayo sa DOE. At dahil centralized ang battery management, hindi na problema ng rider kung kailan papalitan yung baterya. Kami na ang bahala doon. May kasama ding warranty ang ating mga motor, around 2 years, and may optional insurance ang leasing packages natin, depende sa partner. So dahil sa amin na yung motor tsaka yung baterya, kami na ang may responsibilidad sa safety and condition nito, basta ginagamit ng mga riders ng maayos at ligtas yung mga bikes natin. Sir Nico, pagdating naman po sa data at fleet management po, paano po nakatutulong ang inyong pong fleet management system sa mga negosyo, at ano po yung klase pagdating sa data, sir? Kasi di ba gagamit yan ng application kapag yung mga rider natin, at the same time yung mga consumers din natin, mga customers rather, ano po yung nakukuha data sa kanila, at paano po mapapaunlad pa po, mas mapapaganda yung kanila pong operations pagdating naman po sa pagsiservisyo po ng ating mga rider dun sa ating mga kababayan? Ayan, very good question. So actually, ang Voltay ay may telematics na kasama doon sa produkto. So dito sa telematics, meron ang fleet managers natin ay magkakaroon ng access sa aming web-based na fleet management portal. And yung riders, meron ding access sa Voltay na rider app. Dito makikita nila yung real-time location, yung usage, yung energy consumption, battery health, and efficiency data nang walang dagdag na bayad. Kasama na talaga siya doon sa serbisyo namin. So this allows companies actually to optimize their routes, no? Mababawasan din natin yung downtime, at mabibigyan natin ng data yung mga kumpanya na mas makakatulong sa kanila na gumawa ng mga desisyon strategically, no? So hindi lang ito patungkol sa motor, hindi na lang 'yon. Tool ito para mas maganda ang overall operations ng mga kumpanya, at malaking tulong din na maayos natin ang energy planning sa bansa. Good thing, alam mo na bata yung nakakausap natin at nagdi-discuss sa mga gantong bagay. Dahil sa tingin po namin, kailangan dumating yung panahon na mas marami na yung mga e-motorcycle kaysa doon sa mga nag-emit ng carbon na mga motor na nasa kalsada sa kasalukuyan. Yes. At ano po yung huling mensahe po ng Voltay sa mga nag-aalangan pa na sumubok sa e-mobility, na dapat makumbinsi natin na eto na yung future. Yes, eto sa yung future talaga ng, to enerhiya. Na dapat kailangan yakapin yung future na dapat ligtas sa ating kalikasan. Right. So actually, alam natin na ito talaga yung pupuntahan natin. Hindi siya mangyayari overnight, pero malinaw na papunta na tayo doon. Sa tingin namin, in the next 5 to 10 years, magiging normal na ang paggamit ng electric motorcycles. That might be the new normal in the coming years, lalo na sa commercial use. Ang importante ay hindi lang yung sasakyan, kundi tamang infrastructure at tamang energy model ang i-offer natin sa mga riders. Ang e-mobility ay hindi kalaban ng grid actually. Partner ito para sa mas matalinong paggamit ng kuryente. Kapag ginawa natin ito ng tama, panalo ang rider, panalo yung negosyo, at panalo yung bansa. So, to answer your question, sa mga nag-aalangan pa, simple lang yung invitation namin. Subukan niyo muna. Subukan niyo ang Voltay motorcycles. Walang malaking puhunan, walang lifestyle change, para maranasan nyo kagad yung tipid, tahimik na biyahe, at wala ng gasolina. Doon yung makikita na ito na talaga ang future ng transportation dito sa Pilipinas. And if you want to learn more, you can visit us through our website, voltay.ph. And may yung mga pages namin on Facebook, Instagram, and LinkedIn. We'll be ready to handle any of your questions.
Alright, napakaganda. Alam mo, may nagtatanong na nga agad dito sa YouTube natin. Ako, next time po, Ma'am Teresita Atienza, no? Kasi sabi niya, naku, saan ba yung matatagpuan yung mga swapping batteries daw, kung saan daw sila pwede mag-swap just in case malobat. So, may mga interesado na agad nagko-comment sa ating YouTube. Sir Nico, maraming salamat. At salamat kasi, di ba sila yung, hindi lang po ito usapang energy, hindi lang trabaho rin kasi ito Saka Ninong yung pag-a-advocate, yung, yes, yung advocacy para makatulong tayo na mas magkaroon tayo ng magandang environment, malinis. Thank you, Sir Nico. Thank you very much, Elaine. Thank you, Sherwin. And again, advance Merry Christmas sa lahat. Ayan, ako Merry nakasama Christmas natin po. si Sir Nico Policarpio, ang co-founder and Chief Product Officer ng AP Electric Mobility. Hindi na to pangarap, ito na Diba? katotohanan eh. Nakakatuwa. Alam mo ako sobrang kasi tayo 'di ba nagko-commute tayo araw-araw, Oo. bumabiyahe tayo at may mga serbisyo din tayong ina-avail. At ang ganda na napag-uusapan natin to dito sa ating programa mismo, 'di ba? Dito sa Energy Power hatid ng Aboitiz Power. At syempre kasama ang Department of Energy. At sumayin niyo po ang ating programa sa linggong ito. Magkakitaan tayo bukas, oo. araw ng linggo, dito pa rin, same time, sa Energy Power, hatid ng Aboitiz Power, kasama ang Department of Energy. Ako po, Sherwin Bata Alfaro. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, ang tunay na lakas ay nasa kaalaman at sa enerhiyang maaasahan. Ngayong Energy Month, sana ay marami kang natutunan sa ating talakayan sa tulong ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy. Kasama nyo ang Aboitiz Power at Department of Energy sa layuning makapaghatid ng maaasahan, abot kaya at matatag na enerhiya na may layuning iangat ang bawat Pilipino. Ito ang Energy Power, hatid ng Aboitiz Power kasama ang Department of Energy.